Opo. Kita. Tadi po. Foto mo naman lang. Ito din yung
Song. Pwede na po ba mag-start? Ayun, pwede na pala. Sa magandang gabi po sa inyong lahat, alay po na ating butihing Mayora and Mayor Marcelo Villeta ng Marcelo Villeta Funeral Home. Inaniyahan po namin ang lahat na makiisa sa aming gagawing awit at mga panalangin para sa ikapapayapa ng kaluluwa ng ating yumaong kapatid na si Nanay Dominga. Tayo po ay magsisitayo at na inyong pakikisa sa pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Maaari na po magsiupo. Ang kamatayan ay mananatiling isang misteryo na napakahirap tanggapin, ngunit kung ito'y tatanggapin natin ng may pananampalataya at pag-asa, ang kamatayan ay nagiging makulay at makahulugan para sa ating lahat. Tandaan natin lagi ang sinabi natin, Panginoong Jesucristo, ako muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Taglay ang pananalig sa pangakong ito ng Panginoon na namatay at muling nabuhay dahil sa atin. Kung kaya't ipanalangin natin ang mga mahal nating yumao at lahat ng mga nangamatay upang balang araw tayong lahat ay muling magsama-sama sa piling ng ating Ama sa langit. O Diyos, lubos sa iyong pag-asa na ikaw lamang aming iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ngunit taliwas sa iyong inaasahan, kami at ang mga minamahal namin yumao ay malimit, hindi nagiging tapat, o kulang sa pagtugon sa iyong inaasahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Diyos, sa pagpanaw na aming kapatid na si Nanay Dominga sa daigdig, ipinapanalangin namin na patawarin mo kami sa anumang nagawa o pagkukulang sa Kanya. Pinapanalangin namin pagkalooban mo po ng kapatawaran kung kami ay naging tuso, kung kami naging dahilan ng Kanyang pagkukulang, kung nakapagdulot kami ng sama ng loob sa Kanya, kung naging mababaw ang aming pagmamahal sa Kanya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Diyos, nakahanda kami maging mabubuting Kristiyano, ngunit batid mo na sa maraming pagkakataon, kami naging malamig sa pagmamahal sa iyo. Gayon din sa mga taong nakakasalamuhan namin araw-araw. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa iyong kabutihan, ipakinggan mo sana, Ama naming daig ngayon, namamanig kami sa iyo. Kaawaan yung lingkod na si Nanay Dominga na tinatawag mo mula sa daigdig na ito. Manapati mo sana kain siya sa puok ng liwanag at kapayapaan upang makasama siya sa piling na iyong mga banal sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay muli magsisitayo para sa pagbasa ng mabuting balita. Amen.
Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay na aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitirahan. Kapag naroon na ako, at naipaganda na kayo ng matitirahan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maaari na po magsiupo. Pag-ibig ang siyang pumukha sa ating puso, kaluluwa ang siyang nagtulong sa ating buhay ng itong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanpaman sa puso't diwa. Tayong isama kahit na tayo'y maghiwalay. Pagkakas natin Diyos ng at kung tayo'y liko ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating iwanan sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumugot sa bawat pusong tao sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal tayo matulungan. At kung tayo'y liko ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahal tayo matulungan. At kung tayo'y liko ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo mga kapatid sa Diyos ang mga bumubuhay kay Jesus at naghahangad ng lahat ng sumasampalataya ay magkamit ng kaligtasan sa bawat pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag ang aming kapatid na si Nanay Dominga ay tumanggap ng pangako na magkakamit ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin mo po ang lahat ng mga kasalanan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iyong kaligtasan. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming yumaong kapatid ay tumanggap ng tinapay na nagdulot ng buhay na walang hanggan. Panginoon, buhayin mo po siya sa uling araw na upang makisalong sa iyong hapag sa kalangitan. Tugon. Panginoon,
dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming yumaong kamag-anak, kaibigan at pinagkakotangang loob ay namuhay na sumasampalataya sa iyo. Panginoon, gantimpalaan mo po sila sa kanilang kabutihan tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga yumao ay umaasa din na muling pagkabuhay. Panginoon, ipahintulot mo po ang lahat ay magkamit ng kaligtasan at maging marapat na makapiling mo sa iyong kaharian tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoon, naway pakinabangan ng mga yumao ang mga panalangin ng mga daririto pa sa lupa. Patawarin mo po ang kanilang mga kasalanan. Bahaginan mo sila ng mga bunga ng pagkamatay ng iyong anak sa krus. Kami naman tulungan mo pong mamuhay na sumaksi sa aming sinasampalatayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa bahagi po ito, tayo muli magsisitayo. Kasama ni Jesus, sabay-sabay nating aawitin ang Ama namin. Sumasalangit ka sa kanila, galing mo mapasa amin ang kahilingan mo, susundin ang loob mo dito sa lupa. Manatili po tayo nakatayo, aming papanalangin kayong mga kaanak ng yumaong. Yung po mga kaanak, inyo pong iyuyuko inyong mga ulo upang kayo aming maipanalangin. O Ama na pustos ng awa, Diyos ng lahat, kaaliwan sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa, ang dilim ng kamatayan ay ginawa mo pong bukadiwayway na isang panibagong buhay. Ipakita ang iyong awa, ipadama iyong aliw sa mag-anak nito, sa kanilang kalumbayan, ikaw Jesus ang maging tagapagligtas na magdudulot sa kanila ng lakas ng loob. Sa kalungkutan at pangungulila, ipadama mo pong naririto ka sa piling nila upang alawin sila. At ipagkaloob mo pong huwag mag-alinlangan sa kanilang pananampalataya. Sa anak mong si Jesucristo, siya Panginoon ng mga buhay at mga patay, hinihiling namin ito sa ngalan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Maaari na po magsiupo. Pagpabayaan ako,
pagkailanman sa aking parang ang iyong pangalan. Malilimutan ba sa kanya sanggol, sa kanyang sinapupunan Sa bahagi pong ito, gagawin natin ang luksang pagpaparangal para sa 94 years na inyong nakapiling si Nanay Dominga. For sure ay sa mahabang panahon, nakaipon po kayo ng maraming masayang alaala tungkol sa kanya. Sana po merong makapagpasalamat, makapagsabi kung ano yung mamimiss nila sa kanya, ano yung paano naging ang buhay ni Nanay Dominga. May mga anak po ba si Nanay? Yan. Sige po. Tapos yung pong nasa abroad, yung nasa online, baka gusto din magsalita, pwede niyo po silang invite later. Yung muna pong nandito, kunin po natin yung pagkakataon na parangalan sa kanya huling gabi si Nanay Dominga. And then, ang last po yung Apo Sidoro. Sige po. Ang nanay ko, para sa akin, siyang pinanakihirap niya. Lagi niyang sinasabi sa aming magkakapatid na hindi ko malilimutan yun na hindi niya kami pahihirapan. Hindi niya pababayaan kami maghirap ng dahil lang sa kanya. At lagi niyang sinasabi sa amin na huwag mong gastusin hindi ang pera, kundi ang aming mga katawan. Ibig sabihin ay huwag namin masyadong pagodin ang aming katawan sa mga paglilinis ng bahay. Ang nanay ko ay napakaliit na babae, maliit na tao. Pero napakalaki ng kanyang pagtitiis, pagtsatsaga, at pagmamahal sa amin. Lahat ay ginawa niya para kami ay magkaroon ng magandang buhay na magkakapatid. Lalong-lalo na sa kanyang mga apo. Talagang tiniis niya ang lahat ng ang hirap bilang lola at nanay ng kanyang mga apo. Dahil ang aking mga kapatid ay lahat ay wala.
at siya lang ang nag-aruga at nagpalaki sa kanila. Pero alam ko na sinuklian lahat ng kanyang mga apo ang pagmamahal na binigay ng aking ina para sa kanila. Sinabi niya sa aking mga kapatid na, sige, umalis kayo. Tuparin ninyo ang inyong mga pangarap para sa inyong mga buhay upang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, pati ang aking mga apo, at bahala na ako sa kanila. Hindi ko siya makakalimutan dahil habang sila ay tumatanda, ako ang kasama nila. Sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng okasyon, ako ang nandito. Pero sa huling sandali ng buhay niya, wala ako. Dahil hindi nila pinayagan kung makapasok kami lahat sa ospital. Yun ang aking pinagtatampo. Dahil gusto ko sa lahat, huling sandali ng buhay niya, ay kasama ko siya. Pero hindi ko nagawa. Pero alam ko masaya na ang nanay ko ngayon. Mahal na mahal ko siya. Hindi niya alam kung gano'n ko siya kamahal. I love you, Inay. Mamimiss kita palagi. Yung araw-araw na paghihintay mo sa akin. Yung araw-araw na hinihintay mo ako'y dumating dito sa bahay na ito. At lagi kang masaya pag kami narito. Mamimiss ko yun. Alam ko masaya ka na ngayon dahil makakasama mo ang tatay, si Maggie at ang Kuya Titos. At lahat ng yun, ay alam kong magiging masaya ka kahit saan ka pumunta ngayon at alam kong kasama ka na ng Diyos. Salamat sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa amin. Salamat sa pag-aarugang ibinigay mo sa iyong mga apo. Sa lahat-lahat, Inay, mahal na mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan kailanman. Alam kong andiyan ka na sa piling ng ating Panginoon. Masaya kaming ikaw ay mamamahinga na at tapos na ang iyong paghihirap at pagtitiis. Salamat, Inay, sa lahat-lahat. Next po. Napaka-bless ko. Binigyan ako ng pagkakataon na makasama ko siya kasi laging wala ako dito. At kahit sino ako ay napayagan ako na ako ang kanyang watcher sa huling sandali at fleeting time niya. At pinagpapasalamat sa Diyos ang lahat ng yun kasi lagi nga akong wala dito. At sobrang pasasalamat ko sa inay. Wala siyang katulad. Ang kanyang mga sakripisyo. Siguro kung wala siyang sobrang dakilang pagmamahal sa kanyang mga anak, wala kami mararating. Siya yung nag-aruga lahat sa aming mga anak habang kami ay nagtatrabaho. Siya yung nagtitiis. Ang liit niya, 4'11 lang siya. 10 yata. Pero sobrang lakas niya. Sobra ang kanyang faith na sige, pag ano lang kayo magtrabaho at akong bahala sa inyo mga anak. At parte siya ng aming mga tagumpay. Siya ang dahilan kung bakit kami nagtagumpay. Dahil kung wala siya,
hindi ko siguro pwedeng ipagkatiwala ang aking dalawang anak sa ibang tao. At yun ay nagampanan niya ng sobra. Salamat, Inay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagod mo sa aming mga anak at sa amin. Salamat, Inay, nung nagpapagawa ako ng bahay, sila ng tatay ko ang kasmanage at talaga namang nagkukwento siya yung hirap niya na pag may mga kailangan ay siya ang takatakbo. Hindi kagaya ngayon na may mga telepono na pwedeng tumawag lang yun talaga by foot. Punta siya sa kanto, pupabalik siya. So lahat ng mga accomplishment namin ay dahil sa Inay. Salamat, Inay. At nagkaroon tuloy tayo ng pagkakataon na magsama, magkausap. Kinuha ko siya, ang bahay ko doon nung March. Kinuha ko siya doon. Kasi nakikita ko na hindi na siya pwedeng mag-isa at mayroon ang caregiver niya ay umalis. At mas may importanteng bagay din na pinuntahan. Pero ako yung nagpapasalamat na bigyan ako ng pagkakataon na kahit papaano ay mapagsilbihan ko siya. Napakaganda ng kanyang kamatayan. Yung incessantly praying niya, ilang araw siyang nagdarasal kaming dalawa sa oras ng kanyang huling hininga. Nakita ko talaga yung kagustuhan niya kasi lagi niya yung sinasabi na ang hiling daw lang na sa Diyos ay huwag mahirapan ang kanyang mga anak at huwag na siyang aalagaan. She wanted a sudden death. Sabi niya yung hindi na siya mahihirapan, ang kanyang mga anak ay hindi na rin mahihirapan. At ibinigay sa kanya ng Diyos. Binigay sa kanya na talagang hindi siya nahihirapan. Napakaganda ng pag-alis niya. At 95 years old na siya. So, talagay po it's about time din na magpahinga na rin siya. Ang aming kasal, 200%, alam ko nasa Diyos siya sa kanyang mga sakripisyo sa aming lahat. At yun ang napakasaya kasi nakita ko kung paghingi niya ng tawad din sa Diyos bago siya mawala. Ay, yun ang maluwag sa dibdib ko na nakita ko na hawak-hawak ko siya, nagdadasal kami at sa huling sandali ay alam ko na nasa Diyos ang sinabi ko sa kanya na ituwi sa Diyos. Sabi ko sa kanya, basta Inay, sasama ka at ituwi mo sa Diyos ang isip mo sa huling sandali ng buhay mo. Salamat, Inay. Hindi matatawaran at walang kapantay ang ginawa niyang sakripisyo para sa aming lahat. Salamat po. Thank you po. Salamat po. Okay, nagpapasalamat sa amin ng magulang. Dahil kahit po kami nagkaroon ng kumisan na hindi pagkakaroon. Pero siya po ay talagang at mga po ang magulang ay talagang Diyos. Salamat po. Meron pa po? Ngayong huling gabi ng burol ni Lola, gusto ko lang magpasalamat sa kanya. Hindi man kami araw-araw magkasama, pero sa tuwing pumapasyal ako dito sa kanila, walang pagbabago yung pagtrato niya sa amin mga ako. Ayun lang, natutuwa lang ako na yung sa mga huling araw na nakasama ko siya nakuha pa niyang magbiro kahit hindi niya na ako
sinasabi niya nga na hindi niya ako nakikita, medyo mahina rin din yung pandemic mo. Pero kumbaga walang pinagbago kahit may nararamdaman na siya na kakaiba ayun pa rin, parang masaya pa rin siya. Kumbaga yung mga nakarang araw napansin ko naman na parang tanggap niya kung ano man yung pwedeng mangyari. Yun lang, gusto ko lang magpasalamat sa huling gabi na ito ni Lola. Ayun. Oh, Gusto ko lang magpasalamat kay Lola dahil sa ilang taon namin pagkira dito ay yung tinanggap niya kami ng parang hindi lang basta ako kasi simula nung maliit pa kami dito na talaga kami tumira. Tapos yun ang sobrang swerte namin kay Lola kasi nga kahit yun lahi kami mga pasaway sa kanya, matigas ang ulo namin, hindi niya pa rin kami pinabayaan dito sa bahay. Tsaka saka iba nga akong tatapusin mo yung pag-aaral. Dalawa. Kasi, EJ. Ayaw po niyang mangako. Ay, about you, Queen. Baka marinig ng lola niya at hindi niya. About you. Say, I love you, Lola. You say thank you, Lola, Inday. Oh. Okay. Okay. Thank you, Lola. Okay, are you going to sing for Lola Inday? Why not sing? Oh, how about you? About you. Say thank you, Lola Inday. Thank you, Lola, for the times that you are with me. Say thank you. Wala naman. Stella, matagal na kasama na rin natin. You want to sing something? Itong iilan. Lasa, si Larissa. Lola, maraming salamat po sa inyong usapan. Maraming salamat po sa inyong mga pangarap sa amin, saka yung maraming salamat po sa lahat. Yun lang po. Si Harvey. Si Harvey. Harvey. Naku, mami, nagtago Si na. Harvey daw po. Dito po ba si J. Harvey? Wala. Nasa si Harvey. Yung ano, likid Harvey. Naku, hindi magsasalita yun. Ayan, wala na po. Kung wala na po tayo, pinadako na sa panguling panalangin. Magsisitayo na po tayo. Kapayapaan kailanman ay gawa ng may kapal sa yumaon nating mahal. At siya naway sinayin ng kilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa si Nanay Dominga sa kabilang buhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Paalam na sa iyo, kapatid na pumanaw, mapasapiling kinawa ng buong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay paunin mo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Inanyahan po namin ang lahat na mag-bless ng holy water sa kanyang labi, habang kami po ay patuloy na aawit bilang pagpaparangal sa kanya. Bless Jay. You throw the water.
Muli po mula sa pamunuan ng Marcelo Gaeta Funeral Home at ng aming po Music Prayer Ministry, pinangabot namin ng taos-pusong pakikiramay nawa at isama-samang pananalangin ang mag-ahatid kay Nanay Dominga sa walang hanggang kapayapaan sa piling natin pong mahal. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat.